At dahil wala pang nakakaintindi sa lyrics, doon pumasok ang pinakamalaking urban legends or conspiracy theory na ang kantang ito daw ay satanic ritual. Sabi sa mga chain message na kumakalat sa eskwelahan natin noon na pag kinanta or sinayaw mo raw ang asarehe ay sumasamba ka sa demonyo. Bago natin simulan, iset natin ang time machine way back to 2002. Ito yung panahon na uso pa yung low-rise jeans at nagsusuot pa yung mga tao ng mga baggy pants. Ito rin yung panahon na uso pa yung mga text clans, nagpapakalat ng messages using Nokia 3310. Ito rin yung mga panahong patago pa tayo naglalaro ng Counter-Strike pagkatapos ng klase. At sa bawat sulok ng Pilipinas noon, sa birthday, sayawan sa barangay, field demo or intram sa school, ito yung kantang madalas na maririnig mo. Pag narinig natin yung beat ng kanta, mapapasayaw talaga tayo ng hand dance nila. Ang kantang tinutukoy ko ay ang The Ketchup Song or mas kilala nating Asarehe. Ito'y ginawa ng Spanish girl group na Las Ketchup. Pero umihin natin nung bata pa tayo. Naiintindihan ba natin yung lyrics ng kanta? Siyempre hindi. Tuwing kinakanta or sinasayaw natin ito, mukha tayong nagtatawag or mukha tayong sumasamba sa masamang espiritu. At dahil wala pang nakakaintindi sa lyrics, doon pumasok ang pinakamalaking urban legends or conspiracy theory na ang kantang ito daw ay satanic ritual. Sabi sa mga chain message na kumakalat sa eskwelahan natin noon na pag kinanta or sinayaw mo raw ang asarehe ay sumasamba ka sa demonyo. Hindi totoo yan. Ngayon, himayin natin ang totoo. Totoo nga bang satanic ang kantang asarehe? O baka naman sobrang sabaw lang talaga ng kwento sa likod nito? Bola lang yan. So hatiin natin ang chismis. Paano nga ba naging satanic ang isang masayang kanta tungkol sa tatlong magkakapatid na Lola, Pilar at Lucia Muñoz? Mga anak sila ng isang sikat na flamenco guitarist na ang stage name ay El Tomate, kaya tinawag silang Las Ketchup. El Tomate, Las Ketchup, Tomato, Ketchup. Bahala ka sa buhay mo. Pero ang mga conspiracy theories noong panahong 2000s, no early 2000s ay walang pake kung gaano ka-cute ang pangalan ng Las Ketchup. Humanap sila ng hidden meaning gamit ang napakabagal na dial-up ng internet natin noon. Sabi sa mga email chains sa Yahoo groups at kumakalat na text message, ang salitang asarehe daw ay galing sa Spanish phrase na ser herehe, na ang ibig sabihin ay to be heretic or to be a heretic. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ay tumalikod sa pananampalataya. In short, iniimbitahan ka raw na maging kampo ng kadiliman. Tapos yung linya namang ha, dehe, dehebe, kapag binaliktad mo raw ay papuri kay Lucifer. Sabi pa sa chismis, ang buong kanta raw ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Diego na kampon ng demonyo. Grabe kayo! Sa sobrang lala ng chismis na ito, umabot sa punto na ipinagbawal ang kantang asarehe sa ilang bansa katulad ng Honduras. Dito sa Pilipinas, nako, marami sa ating mga millennial at Gen Z ang na-experience kung gaano nakakatakot sayawin o kantahin ang kantang ito. Pinagbawalan pa tayo ng ating mga magulang at mga guro na sayawin ito sa intrams or field demo dahil sa mga chismis. So ngayon, himayin natin, ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng kantang asarehe? Spoiler alert, walang demonyong kasali rito. Ang kanta ay literal na tungkol sa isang lalaking pumasok sa club na medyo lasing na. So hatiin natin ang kwento ng lyrics na isinulat ng producer nilang si Manuel Ruiz. Sabi sa unang verse ng kanta sa Spanish, Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. pero ang ibig sabihin daw niyan sa Tagalog, tignan mo kung sinong dumarating sa may kanto. Ayan na si Diego, umaparty at sumasayaw ng rumba.
Bumubulo nga lang ako eh. So si Diego ay isang totoong tropa lang na mahilig pumarty. Sabi sa kanta, suot niya ang kanyang pinakamagandang damit, pero Con la luna en las pupilas es ibig sabihin may buwan sa kanyang mga mata. In streets lang, ibig sabihin lang yan, wasted, sabog, or lasing na si Diego. Ngayon pagpasok ni Diego sa club, paborito niya yung DJ. At dahil tropa niya yung DJ, tinugtog ng DJ, daming DJ nun ah. Ate, mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Tinugtog ng DJ ang paboritong kanta ni Diego pagpatak ng hating gabi. At nung tumugtog na ang kanta, si Diego na lasing, gustong gusto niyang sumabay at kumanta pero hindi niya alam ang totoong lyrics. Tayo mga Pilipino makakarelate dito tuwing kumakanta sa videoke. Pag English yung kung ano yung alam nating lyrics, yun yung kakantahin natin. Ganyan-ganyan yung nangyari kay Diego. Sinubukan niyang kantahin ang isang sikat na 1979 hip-hop song, ang Rapper's Delight ng The Sugar Hill Gang. Ang original lyrics ng Rapper's Delight ay I said the hip hop, the hip to the hip hop, you don't stop the rockin' to the bang man, bro. You say So ngayon isipin mo, si Diego na lasing na hindi ganun karunong mag-English, sinubukang sabayan yung kanta habang sumasayaw. Paano yung sasabihin ang I said a hip hop the hippie? So instead, ganito yung lumabas sa bibig niya. Doon pa lang, mystery solved na. Ang kantang SRH ay Spanish gibberish version ng I said a hip hop. So ang boogie and the BDDP, yun yung narinig ni Diego na ang ibig sabihin sa original song ay Boogie to the Bang Bang Boogie. Literal na kanta ito tungkol sa isang taong nagtatry mag-English habang lasing sa club. So ang tanong, bakit umabot sa punto na naging isang satanic conspiracy theory ang isang nakakatuwang kwento ng isang lalaking lasing sa club? Una, nung panahong yon, wala pang laganap na social media or Google Translate na magagamit ng mga tao para i-verify yung tunay na lyrics ng kanta. Noong 2002, umaasa lang tayo sa mga chain messages katulad ng Yahoo Messenger at forwarded text messages. At aminin natin na mas mabilis kumalat yung chismis kapag may halo itong katatakutan. Pangalawa, mahilig ang pop culture sa mga backmasking or satanic hidden messages. Naranasan yan ng Led Zeppelin, ng bandang Eagles sa kanta nilang Hotel California, at maging ni Rihanna sa kanta niyang Disturbia. Parang automatic reflex na kapag ang isang kanta ay sobrang sikat at hindi natin maintindihan ng salita, feeling natin may mahiwagang sumpa sa likod nito. Pero ang totoo, ang asarehe ay naging global phenomenon dahil sa nakakaaliw na beat nito at madaling sayawin. Umabot ito ng number 1 sa mahigit 26 na bansa at nakabenta ng mahigit 7 million copies around the world. Nagawa nila yon hindi dahil kampon sila ng kadiliman, kundi dahil sa napakagaling na producer na gumawa ng nakaka-LSS na kanta. So sa susunod na maririnig natin ang kantang Asarehe sa mga TikTok trends, Facebook Reels o kahit sa YouTube, huwag tayong matakot. Hindi totoo na binibenta natin yung kaluluwa natin sa Diablo sa tuwing ginagawa natin ito. Ang ginagawa lang natin ay binibigyan nating buhay ang legacy ni Diego. Ang pambansang lasing ng Spain na gustong-gusto lang mag-rap pero kulang sa English practice. Hindi naman ha. OA ha. We are all Diego in some ways pagdating sa karaoke. Kumakanta lang tayo kahit di natin alam yung lyrics. So ngayon, pwede nating sabihin sa ating mga magulang or dating teacher na hindi pagiging heretiko ang pagsayaw ng Asarehe. Sinabayan lang natin sa pagkanta si Diego. Kung nagustuhan nyo yung nostalgic trip natin, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa marami pang interesting na kwento na pwede natin pag-usapan. Mag-comment na rin kayo sa baba kung ano yung mga urban legends at conspiracy theory na pinaniwalaan nyo nung bata kayo. By the way, this is Tips. Maraming salamat sa panonood.
See you to the next one.